Actually, mga kamamaw, nakita ko si Kobe Joe. Si Kobe Joe pala yung subscriber ni Kainags. Kainags, ito si Kobe Joe. Ayan. Kainags. Ayan. Silent viewer ko pala si Kuya. Binati niya kasi ako, nakita niya siguro yung sombrero ko. Yeah. Nakilala niya ako. Ayan. So, Kuya, may sasabihin ka ba kay Kainags? Happy trip on your San Francisco. Oh, yeah. Ayan. Salamat, Kainags. Yan mga kamamaw, isang magandang umaga, tanghali, hapon o gabi kung saan man kayong sulok ng mundo mga kamamaw. Nandito si kamamaw ngayon para i-update kayo sa mga pangyayari dito, yung mga rules na dumarating dito sa Canada. Actually mga kamamaw, may mga napapanood din tayo mga vlog katulad ng mga sikat na vlogger dito sa Canada na binabalita nila yung mga pagbabago. So mga kamamaw, may mga bago kasing mga dumating na rules ngayon na di natin alam kung tatanggalin na o papalitan nila. Basa-basa lahat na yan. Babasahin ko lahat sa inyo yan lahat mga kamamo. Papaalala ko lang sa inyo mga kamamo, hindi po tayo immigration consultant specialist. So nandito lang si kamamo para mag-share ng mga konting mga bagay-bagay na nare-research natin about dito sa Canada mga kamamo. So ngayon, babasahin natin yung mga dalawang balita na putok ngayon dito sa Canada, which is yung proposed spousal open work permit, tsaka yung ito tayo, parents and grandparents program dito, yung mga rules na bago dumarating. So ngayon babasahin natin. Actually mga kamama, yung mga naririnig yung balita is kadalasan yung mga vlogger na kakilala natin, shoutout po sa inyo lahat, is kadalasan yung mga nasa mga big city like Toronto, Ontario, yun yung mga So may mga rules dito sa Canada na pwedeng pare-parehas kami. May mga rules din na hindi masyadong apektado tong Saskatchewan. Nandito si Kamamaw sa Saskatchewan. Ayan dito, Saskatoon ako sa Saskatchewan. So automatic, merong kasing mga rules dito mga Kamamaw na hindi tayo apektado masyado katulad nung sa mga big city. So mga kamama, ito babasahin ko sa inyo isa-isa. So ito ngayon ang bagong kasi ngayon is yung proposed spousal open work permit changes in 2025. So mga kamama, actually ito hindi pa siya ini-implement pero by Mark Miller parang sinain na niya. So at the same time, parang nakasign lang, hindi pa sure yung approval o kailan ba talaga ilalabas o i-implement yung bagay na to yung sa spousal work permit ko. Ito, kwento ko lang muna bago natin basahin yung na-research natin. Actually mga kamama, may mga istorya dito kasi dati na based dun sa mga tropa natin na naka-experience ng mga ganitong klaseng application. Dito kasi sa Saskatoon mga kamama, before, nung time na hindi pa kami permanent residency, even yung mga kaibigan natin, in-apply na nila yung kasi may dalawang choices dati na kung di ko makakalimutan talaga, pero si-share ko sa inyo. Mayroon tayo ditong dumarating sa point na ako, yung kinuha ko si Mrs. which is permanent resident na ako. And then, nung kinuha ko sila, ayun, na permanent resident na sila, di ba? May mga senaryo kasi dito before na, syempre, hindi mo matatanggal mga kamamaw yung nangungulila ka na sa pamilya mo, namimiss mo na sila, gusto mo na sila makasama. May mga rin tayo dito, may mga kwento rin tayo ng buhay Canada ng mga kasama natin na hindi pa sila na permanent resident, yung mismong principal, hindi pa siya permanent resident, kinukuha na agad nila yung mga esposa nila o yung mga asawa nila sa Pilipinas. So ngayon, pagdating nila dito, parang i-apply nila ng open work permit, ganun pa dati. Way back 9 years ago, 9 to 10 years ago, yun, ganun ang mga istorya no na habang hindi pa permanent resident si principal, nakukuha na agad nila yung mga partner nila, yung mga asawa nila sa Pilipinas. So ngayon ata parang tatanggalin or may mga bagong changes tayo. So ngayon mga kamama, sisimulan muna natin yung sa spousal work permit. So ito yung na-research ko under Saskatchewan rules. So usually naman nakikita natin puro sa big city naririnig nating rules. Baka merong tao dito o may mga manonood natin dito sa Kamamaw Vlog na naghihintay naman ng istorya or yung mga balita about sa rules ng Saskatchewan. So ito babasahin ko na sa inyo. Ito number 1. Yes, Saskatchewan is affected by changes to spousal open work permit. So apektado ang Saskatchewan. SINP may request additional documents if you have an open work permit and your spouse was the principal applicant.
The Saskatchewan Immigration Nominee Program or SINP may request proof that you and your spouse live in Saskatchewan. So, yan, tuloy natin to ha. Eligibility changes. Yan. Canada announced changes to spousal open work permit eligibility in October 2024. Itong October lang to. These changes include stricter rules for spouse of students in certain advanced programs such as doctoral, professional, and some master's program. Only spouses of master student in program that lasts at least 16 months will be eligible. So ayan, pakinggan nyo ng mabuti to kung baka mamaya yung binabasa kong ito is related dun sa mga nangyayari sa inyo or based dun sa way ng pag-a-apply nyo. Baka ito pasok na pasok sa inyo, basahin, pakinggan nyo mabuti. Yan. Other things to know about spousal open work permits include the principal foreign worker must meet for requirements including having a valid work permit or authorization to work permit to work without a work permit. Yan. The principal foreign worker permit or authorized must have be valid at least 6 months after the family member open work permit application is received. The principal foreign worker must be employed or plan to be employed in a high-skilled occupation. The principal foreign worker must be living or plan to live in Canada while working. So, kailangan yung mga detalyeng ito is talagang susundin nyo para at least maano nyo talaga yung requirements na hinihingi ngayon ni Canada or saan man province kayo pupunta. Dapat talagang sundin nyo para at least hindi kayo mahirapan kung sakaling mag-a-apply kayo or may mga bagay kayong aayusin, hindi kayo maliligaw ng linya para at least masundan nyo at least hindi kayo mahirapan sa mga pag-a-apply nyo. Yan. If the permanent resident application is being processed and proceed under the spousal public policy, the applicant must wait until they've received their approval in principle letter to apply for an open work permit. So, hintayin nyo lang talaga siya. So, ito talaga yung niya na nakalagay dito. And then, if a spouse or a common law partner and dependent children want to work while in Canada, they must have their own work permit. So, kailangan talaga may work permit ka para makapagtrabaho ka. Tsaka, syempre, legal kasi yan. Mahirap pa rin gumalaw kung illegal ang way of life mo. Pero kung nasa legal na posisyon ka, wala kang takot, wala kang pangamba, tsaka makakakilos ka ng maayos kung doon ka lagi sa tama o sa legal na bagay mo. Ilalagay yung mga diskarte mo pagdating mo dito sa Canada. Ayan. If a worker's family member wants to stay in Canada, they must apply or extend their stay as visitor or student. So, ayan. Ito pa, meron pa tayo dito. Dinagdagan pa natin ng Yes, spousal open work permit or SOWP eligibility and expected to change in 2024 and 2025. So, ito na yun. Sasabi ko sa inyo yung mga pagbabago na pwedeng may tanggalin, may alisin, or medyo maghigpit sila pagdating sa mga ganitong klaseng application. Ayan, which could impact Saskatchewan. Ayan, number 1. Saskatchewan talaga. Apektado talaga. So, sa mga mag-a-apply dito sa Saskatchewan, apektado tayo sa rules o sa mga pagbabagong nangyayari dito ngayon sa immigration application dito sa Canada. Eligibility for spouses or student. Spouses of student in certain professional degree programs such as medicine, law, and engineering will be exempt from the changes. However, spouses of master student will only be eligible if their program is at least 16 months long. Eligibility for spouses or temporary foreign workers. Yan. SOWP eligibility will be reduced to spouses and temporary foreign workers in highly skilled and specialized profession such as C-suite, executive, scientist, engineer, lawyer, professor, and technician. SOWPs will also be allowed for spouse of
workers in industries with critical labor shortage. Yan mga kamamaw, tuloy natin. Eligibility for workers in tier 4 and 5 categories. So yan, workers in these categories will no longer eligible to apply for ASOWP eligibility for tier 2 and 3 categories remain. So yung tier 2 and 3 categories, ayun, maano pa siya, stay pa siya. Pero yung pag nandun ka na sa tier 4 and 5, so hindi na siya kasama sa kanon niya. So these changes are part of a larger effort by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC to control the growing number of temporary residents in the country. The change are expected to result in about 100,000 viewers SOWPs over the next 3 years. So talagang sobrang naghigpit na sila, talagang kailangan mag-ano na sila, parang kamay na bakal para at least papano masolusyonan na nila yung nagiging problema talaga. So honestly talaga, yun talaga yung number one na dahilan bakit ang lahat ng bagay dito sa Canada is malaking pinagbago. So when it comes sa immigration, yung mga dumating na mga bagong immigrant for last 3 years ago, sobrang dami na talaga na ng dumating dito na hindi nila nabantayan ng maayos. So malaking epekto yun sa ekonomiya din ng Canada. So ngayon naghihigpit sila at ginagawa nila to para kahit papaano maibalik nila yung yung mga bagay-bagay na nararanasan namin katulad ko. Sabi ko sa inyo mula nung time ni Harper tsaka time ni Trudeau, naikwento ko naman sa inyo sa mga vlog ko na ang laki na nung pagbabago when it comes sa yung cost of living dito, yung lahat ng bagay, lahat ng mga binabayaran mo, lahat ng bills, lahat ng pinamimili mo, gasolina, lahat yun apektado, lahat mga kamamo. So baka dito sa mga gatong diskarte nila is mapaayos at maibalik ng maganda yung patakbo dito sa Canada. Pero syempre sino bang makikinabang ng balang araw, di ba? Tayo din mga tao nakatira dito sa Canada. So ito na mga kamamaw, dito naman tayo sa Parents and Grandparents Program. Yan. So ayan, ang natin, basahin na natin ngayon. So before, bago natin simulan, usually kasi mga kamamaw, may mga rin yan, may mga istorya din tayo. Hindi naman din lahat ng tao is na nandito sa Canada is pabor kung ipe-permanent resident mo ba yung magulang mo o hindi na. Number one kasi mga kamamaw, matatanda na sila. So syempre, bilang ikaw, bilang matanda, kahit ako mismo, pag tumanda ako, opinion ko to bilang matanda na ako, syempre, may mga bagay ako nang gusto ko din gawin sa buhay ko. Gusto ko rin enjoy yung sarili ko. So syempre, bilang ako, as anak, kung sakali man kunin ko yung parents ko dito, in the future, daling ko sila dito, baka hindi ko na sila i-apply ng permanent resident. Pero syempre, way back doon sa mga story dati, pwede mo kasing i-apply yung mga parents mo dito. Pero hindi siya katulad ng principal na katulad ko na yung way of process ng papel ko as a permanent resident is magkaiba. Alam ko, pagkakaintindi ko sa mga nakaka-relate o nakakaintindi ng gatong storya, pwede kayo mag-comment dito sa vlog para at least paano mas maliwanagan nyo pa yung paliwanag ko. Baka mas malalim pa yung paliwanag na may bibigay nyo at makakatulong kayo sa mga manonood. So ngayon, nangyayari is in-apply nila ng permanent. Yung application permanent resident ata pag sa mga parents, parang tinatawag nila parang binubunot daw. Kumbaga parang bubunutin ka, pag nabunot ka, magkakaroon kang chance makakapag-apply ng permanent resident. Yun sa mga magulang mo. Pero syempre, sa matatanda na sila, syempre may mga na sila, may mga gusto na sila. May mga matatanda dito na tulad yan malamig. Hindi naman nila din kakayaning mag-stay pa dito or mag-apply sila ng permanent residency para maging legal sila dito. Usual naman, pwede mo namang i-renew. Marirenew mo naman yan. Kung nag-expired at naabutan ka, sunod ka lang sa rules o pauwiin mo sila, i-apply mo na lang ulit silang bago. Ang mahalaga kasi mga kamamo, sumunod lang kayo sa batas at hindi kayo magkakaproblema. The more kasi na parang illegal o mali yung process ng pag-apply mo, is talagang sasakitan ka ng ulo. Pero kung nandun ka sa tamang proseso, less hassle, less stress, tsaka walang pressure na mangyayari. Kaya dapat doon kayo sa legal. So yun nga, syempre pag matanda, di naman nila maano mag-stay dito, di ba? Merong mga taong pabor na i-PR yung mga magulang dahil syempre wala naman silang
kamag-anak na sa Pinas, may mga ganong incident, diba? May mga ganong senaryo na wala naman na silang kamag-anak sa Pinas, ang kamag-anak na lang nila yung mismo anak nila na nandito, kaya sila ina-apply nilang permanent resident yung mga magulang nila para makasama nila. So yun, may iba naman na parang sinasabi nila is hindi ko na sila i-apply dahil di rin naman biro dito mabuhay sa Canada, tsaka malungkot. Ayaw naman naming ikulong yung magulang namin dito sa Canada tapos nakakulong lang sa bahay. Actually, magkaiba talaga ang way of life pag nandito ka sa Canada tsaka nasa Pilipinas ka. So number 1 na lang, sa Pilipinas paglabas mo, ang dami mong kapitbahay, ang dami mong makakausap, yung bang malilibang ka, eh dito ka sa Canada mga parang dating, in short nga, parang nakakulong sila parents, hindi masyadong naglalabas. Syempre, yung mga anak nila is busy sa pagtatrabaho, di ba? So bigyan natin kung ano ba yung gusto nila, diskarte nyo na yun, kumbaga na ikwento ko lang po. So ngayon babasahin na natin. Parents and grandparents program will accept no new applicants in 2025. So ito, bakit nga ba ganito yung sinabi nila? So the Canadian federal government will not accept any new applicants for sponsoring parents and grandparents for permanent resident in 2025. So wala na talaga. Parang itatanggalin na to, aalisin na. Medyo pwedeng pabor or hindi pabor sa mga tao, conforme pa rin sa gusto mag-apply or hindi. Pero for sure, makakukuha mo pa rin naman yung parents mo as a tourist. May apply mo pa rin yan, hindi pa rin naman nila inaano yan. Ito is para lang sa mga gusto mag-apply ng permanent resident, yung mga magulang nila. Yan. Immigration, Refugees, and Citizen Canada, IRCC, has announced that throughout 2025, the department will only proceed family sponsorship applicants made under the parents and grandparents program that were submitted in 2024. So lahat mga naka-apply ngayon lang ng 2024, pasok pa kayo. So yung sa mga bago lang mag-apply sa 2025, wala na talaga. The department intends to process a maximum of 15,000 sponsorship applications over the course of 2025. Canadian citizenship and permanent resident who wish to have their parents and grandparents join them for an extended period in Canada can still sponsor their relatives for a super visa. Yun, meron naman eh. Which can allow their relatives to visit them in Canada for up to 5 years at a time. So, pwede naman pala. Yan. About the Parents and Grandparents Program. The Parents and Grandparents Program, or PGP, allow Canadian citizen, permanent resident, and registered Indians to sponsor their parents or grandparents for Canadian permanent residency. As there are far more instead in sponsor than we are available spots, the PGP uses a lottery, tatawag na parang bunutan system to issue invitation to apply those who have submitted an interest to sponsor form. From 2020 through 2024, ICC issued invitation to sponsor who had submitted forms during the 2020 intake. Rationale for the pause. IRCC cut permanent resident target by 20% for 2025. Part of this cut include the reduction in allocation for landing under the PGP. The 2025 target is 24,500 landings for foreign nationals sponsored through the PGP. In the earlier immigration level plans published in 2023, IRCC had set targets of 32. So 20% talaga natanggal. So naging 24,500 na lang for 2024 and 34,000 for 2025. About the immigration levels plan, each year immigration level plan set up target for landing a permanent resident in the following year and provisional target for the following 2 years. This year plan was the first included target for new temporary resident. About the super visa, yan, sa mga i-apply nyo, ito yung tatawag na super visa na pwede nyo may-apply yung mga parents nyo. Yan. If you cannot sponsor your parents or grandparents for permanent residency but you want them to live with you in Canada for an extended period, you may be able to sponsor your relative for a super visa. A super visa allow its holder to legally stay in Canada as a temporary resident for up to 5 years at a time.
Yun yung longer period of time niya. The super visa can also allow for multiple entries to Canada for up to 10-year period. To sponsor your parents and grandparents for a super visa you must be a Canadian citizen, permanent resident, or registered Indian. So, ibig sabihin, ito yung mga na pwede kang katulad ko ako, permanent residency ako, pwede nating apply. Ayan, ito yung mga niya. Be living in Canada. Be 18 years of age or older. Meet IRCC minimum income requirements based on the size of your family and promise financial support for your relative during their stay. Your parents or grandparents will have to purchase health insurance for the duration of their stay in Canada. So actually talaga mga kamamo, minsan iniisip nila o naririnig natin sa balita na akala natin, pag kinuha mo yung magulang mo is kasama siya o part siya ng yung sa health insurance or something na ganun. Kukuha mo talaga sila para magamit nila. Kasi kung akala kasi na iba, porke kinuha mo yung magulang mo is libre na. Maraming naguguluhan o ngayon lilinawan natin. Syempre may mga napapanood din tayo actually. May mga explanation din minsan sa mga pelikula or hindi ko na lang babanggitin ko na pelikula ngayon para binabanggit nila na yan, pag nadala mo dito yung magulang mo sa Canada, libre yung pa-hospital, hospitalization. Hindi nila alam, hindi. Ang kasama lang talaga yung malilibre lang or parang under talaga siya na meron siyang mga insurance dito, yung mismong principal o tsaka yung mga mismong permanent resident na dito. Pero yung as a tourist visa ang magulang mo, pag dumating dito, hindi, cargo mo yun. Ikukuha mo sila ng insurance para kung sakaling dumating, wag namang po sana mangyari kasi kung isipin mo lagi magkakasakit, parang ang hirap pag-usapan So lagi tayo nakanak-onload na sana wag sana mangyaring ganun. Ikaw mismo, sagot mo yung pampa-hospital nung sa magulang mo. Tsaka kung may insurance siya, yun ang doon ka nakabase, yun yung parang susuporta sa'yo kung sakaling magkasakit yung mga magulang mo, kailangan ng pagamutin or mga something na medication, kailangan may insurance ka. So yan, ikinler ko lang kasi baka mamaya yung ibang nanonood doon sa mga nabanggit ko sa pelikulang sinasabi ko, baka akala nila ganoon. Hindi po ganoon. Talagang hindi siya kasama yung parents natin. So ayan. Yung promise financial support for your relative during their stay. Your parents or grandparents will have to purchase health permit. Insurance for duration of their stay in Canada and be admissible to Canada. Foreign nationals must apply for a super visa from outside Canada. So, kailangan talaga yan. Pag in-apply, hindi dito. Dun sa talaga. Kailangan kung sakaling nasa Pilipinas, dun mo siya i-apply. Yan. Unlike permanent residency, the super visa does not authorize holder to work or study in Canada. Unlike permanent residency, the super visa does not authorize holders to work or study in Canada. So, excuse me. Yan talaga. Or to leave Canada on a permanent basis. So, hindi talaga siya talagang may limited or may certain time lang siya na mag-i-stay dito sa Canada pag sakaling i-apply nyo sila ng super visa. Pasensya na po, medyo naubo. If your relative intends to visit you for only 6 months or less, they may request entry to Canada or regular visit status rather than applying for super visa. So, ayan. May dalawang klase. Mayroon pang matagalan like for sinasabi nilang 5 years. Meron naman dito na usual, yung kadalasang na-experience na mga kakilala ko dito at nakikita ko rin. Yung kadalasan kasi dito is parang after 6 months, i-renew mo siya. So, ayan. Di mo na siya kailangan i-apply pala ng super visa kung mga bandang 6 months lang ang longer period of time na mag-i-stay nung magulang mo, and then babalik na lang siya after i-apply mo na lang uli siya. Hindi mo na kailangan pala ng super visa about doon. Yun. So, ito na yun. Nakasaad na. Nabasa ko na lahat. Alam natin, maraming tao talagang gustong mapanood yung mga ganong klaseng video. Kaya ako naman mismo, binibase ko po itong mga sinasabi ko sa inyo, yung mga nakwento ko sa inyo based dun sa experience ko at the same time with my own research, mga kamamo. Kaya nandito ako para i-share sa inyo at magkaroon kayo ng kaalaman, which is ako, marami din ako natututunan every time na ginagawa ko to, kaya nakakatulong din sa akin. So sana nakatulong din po sa inyo. So maraming salamat sa panonood. Sana marami kayong natutunan sa
mga sinabi ko ngayong araw na to. So mga mama, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamam.